Nahuli ka mang batuhan ng bote at bato ng ilang kabataan sa Kalibo, Aklan. Ayon sa pulisya, fiesta sa lugar at isang dayong lalaki ang nagsimulang manggulo habang nagsasagawa ng sayawan. Nagalit daw ang mga residente kaya pinaalis sa mga lalaki at pinagbabato. Nadamay ang isang babae at nasugatan matapos matalsikan ng bubog. Patuloy ang investigasyon. Hindi gumagalaw ang tricycle driver na ito habang hinihintay ang mga magre-rescue sa kanya. Nakaipit kasi ang kanyang ulo sa nayuping bubong ng kanyang tricycle at sa truck na bumangga sa kanya mag-aalas 9 ng umaga kanina sa Teresa Rizal. Makikitang nadikdik ang tricycle ng truck sa isang establishmento. Ilang sasakyan pang nadamay sa aksidente. Ayon sa Teresa Police, galing Antipolo ang truck at may dalang mga sako ng feeds. Nawalan daw ito ng preno habang nasa pakurbang bahagi sa lugar. Sa spot report ng Teresa Police, 2 kotse, 1 truck at 2 tricycle ang nadamay sa aksidente. 3 nasugatan sa aksidente na dinala na sa ospital. Kabilang dyan ang anak ni Adelaida Escribano na pasahero ng isa sa mga tricycle. Papasok daw sa trabaho ang anak na mangyari ang aksidente. Ang sabi naman ng doktor, maanuhan pa naman daw ng paraan kasi yung dugo doon sa utak, hindi pa naman gaanong marami talaga. Ang iniinda kasi ng anak ko, yung ulo at saka yung paghihilo niya at saka yung dito sa balakang. Hindi siya makaupo ng matagal eh. Hawak ng Teresa Police ang driver ng truck. Nangako may-ari ng truck na tutulungan nila mga biktima. Hindi naman namin tatalikuran yung responsibilidad namin. Gagawa namin ng paraan para masolve yung problema namin sa kanila. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Patapos na po ang buwan pero hindi pa natutupad ang sinabi ni Pangulong Marcos na may mapipili na siyang bagong Education Secretary. Wala pa raw siyang shortlist dahil nahihirapan daw siyang mamili. Nakatutok si Jonathan Andal. Intended my resignation as the Secretary of Education. Magdadalawang linggo na matapos i-anunsyo ni Vice President Sara Duterte ang pagbibitiw niya bilang Education Secretary. Sabi noong Huwebes ni Pangulong Bongbong Marcos, papangalanan na niya ang kapalit ni VP Sara bago matapos ang linggo. Pero kanina, inamin ng Pangulo, nahihirapan pa siyang mamili ng kapalit. Napaka-komplikado ng trabaho ng DepEd. It's harder than I thought. So, because we have to absolutely get it right. So I'm giving myself more time. Marami na raw siyang nakitang resume, lalo't marami raw panawagan kung anong klaseng kalihim ang dapat niyang piliin. There are many calls for the new secretary to be an educator. There are many calls for the new secretary to be an administrator. There are new calls to be a historical professor for all of this. And they're all valid concerns. Si VP Sara mismo sinabing wala raw siyang nirekomenda sa Pangulo na kapalit niya. Wala na ako nag-recommend ng ng new Secretary for the Department of Education dahil ang posisyon ng Secretary ay sa position of trust and confidence of the appointing power of the appointing authority which is the President. So dapat talaga yan pinili ng Pangulo dahil dapat yan pinagkakatiwalaan ng Pangulo. Unang nanawagan ng Teachers Dignity Coalition na dapat galing sa academe o kaya'y nakapagturo sa public school ang hahalili kay VP Sara sa DepEd at hindi politiko. Sinagot na ito ng bise noong Martes. Walang nakalagay na requirements para sa isang education secretary. Kapag secretary ka, kailangan talaga isa kang leader at isa kang manager. Hindi sinabi ng Pangulo kung kailan niya papangalanan ng kapapalit kay VP Sara sa DepEd. Wala rin daw shortlist, pero kailangan daw na ang susunod na Education Secretary kayang mapataas ang test score ng mga Pilipinong estudyante. Lalo't nitong nakaraang linggo lang lumabas sa report ng PISA o Program for International Student Assessment na pagdating sa creative thinking, pangalawa sa kulelat ang mga estudyanteng Pinoy sa 64 na bansa. We have to bring up the test scores. We all know that. But then how do you achieve that? That requires a very good hand on the tiller of the DepEd who can manage it properly, who understands the bureaucracy, who understands how to use a budget properly. All of these things. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras.
All eyes are on Kim Soo-hyun. Nagbabalik bansa ang South Korean superstar at ready na siyang magpakilig ng Pinoy fans. Para yan sa kanyang sold-out fan meeting na Eyes on You ngayong gabi. Kabilang ang actor sa hit K-drama series na My Love from the Star na ipinalabas sa GMA Network. Last year ang huling pagbisita ni Soo-hyun sa Pilipinas. Simula po ngayong araw, pwede nang mapasyalan ng mga naghahanap ng nature excursion ang Lamesa Eco Park sa Quezon City. At para mapanatili ang kaayusan ng pasyalan, 1,000 bisita lang ang papayagan dito kada araw. Nakatutok si Bernadette Reyes. Blockbuster ang muling pagbubukas ng Lamesa Eco Park ngayong araw. Magkakaanak man o magkakaibigan, kanya-kanya silang bitbit na mga baong pampiknik. Maganda. Ngayon po, kahit saan ka pumunta, may makainan na maayos po. Bukod sa maaaring pagmasda ng mahigit 200 species ng flora and fauna rito, marami rin ang nadagdag na atraksyon tulad ng paintball, archery at wall climbing. Malinis tsaka maganda. Unang bahagi pa lang ito ng mga pagbabago sa Eco Park. Sa Phase 2 at 3, ide-develop ang camping site at magkakaroon ng bike at hiking trail. That is where the canopy walk, then the flower hill, the amphitheater, the campsite to be managed by the Quezon City LGU, and also the lagoon and the Neptune Garden. Para mapanatili ang biodiversity sa lugar at kaayusan ng park, lilimitahan sa 1,000 ang maaaring bumisita kada araw, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Libre ang entrance sa mga residente ng Quezon City, habang minimal lang ang sisingilin sa iba. Imbis na yung i-entrance nyo, pwede nyo ipandagdag na lang sa pagkain nyo, pambili ng mga kailangan ng mga anak nyo na magugustuhan nila sa loob. Mula ng pansamantalang isara itong Lamesa Eco Park noong Pebrero, marami na mga naging pagbabago dito. Ngayong bukas na ito, mas maganda na ang kapaligiran at pinagpapatibay rin sa mga nagpupunta rito ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan. Kailangan po sa bawat po halaman, puno o hayop na ating makikita, ito po ay ating pangangalagaan. Hindi po natin sasaktan, hindi po natin huhulihin, hindi po natin puputulin. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Abiso po sa mga motorista, may isasalubong na oil price hike sa unang linggo ng Hulyo. Sa tansya ng kumpanyang Uni Oil, posibleng tumaas ng 50 hanggang 70 centavos ang kada litro ng diesel. 70 hanggang 90 centavos naman ang nakaambang taas presyo sa gasolina. Ito na ay 3 linggo ng sunod-sunod na oil price hike. As of June 25, nasa 52 pesos hanggang 70 pesos and 25 centavos ang presyo kada litro ng diesel sa Metro Manila. 55 pesos hanggang 81 pesos and 75 centavos naman ang prevailing price ng gasolina sa NCR. Wala pa riyan ang inaasahang taas presyo sa Martes. Wala raw proposal para sa confidential funds sa susunod na taon si Vice President Sara Duterte. Sinabi yan ng bise sa isang ambush interview sa Cebu City nang tanungin kaugnay sa proposed 6.3 trillion peso national budget sa 2025. Nauna na ang binitiwan ni VP Sara ang 500 million pesos confidential at intelligence funds sa ilalim ng proposed 2024 national budget, pati ang 150 million pesos confidential funds ng DepEd nung siya pa ang kalihim nito. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.